the readings from the Gospel of Matthew. When Jesus saw the crowds, he went up the mountains, and after he sat down, his disciples came to him. Then he began to speak, taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. The Gospel of the Lord. First, I want you to take note, after going to the mountain, he sat down, and his disciples came to him. That is a very powerful statement. He sat down. Ano po? Every diocese has a cathedral. Cathedral. Ano po? The cathedral doesn't mean the biggest, the most beautiful, the most elegant, the oldest. No. The cathedral the church is called a cathedral because the cathedra is inside the church. What is the cathedra? Cathedra means the chair of bishop. Ano pa? So what makes a cathedral? Is the cathedra. Is the cathedra beautiful chair? No, it can be a monoblock as long as it is the chair of the bishop. Now, the moment the bishop sits down, he is not just teaching you, but he is making a new law. Kaya pag nagsalita ang Santo Papa na nakaupo, ibig sabihin, bagong batas yun. Ano pa? Bagong batas. Pag nakatayo, it can be an ordinary sermon, exhortation, but it will be different if he will teach you something while he's seated. Second, Moses, if you remember, in the Transfiguration, may hawak siyang tablet. Ano pa? Because he was the giver of the law. But Matthew is considered the new Moses. So ano ibig sabihin nun? Siya yung nagbibigay ng bagong batas. Third, beatitude can be read as the beatitude. The beatitude. Be means imperative, not an option. In English, pag mayroong be, ibig sabihin imperative yun. It must be. It is not an option. The beatitude. It is how we should look at life. Or how we should look at life. You have heard this many times that attitude is the librarian of the past, the speaker of the present, the prophet of our future. Our attitude is the librarian of the past, the speaker of the present, the prophet of our future. It means it is how we look at life. It means it is how we do the things in our life because it is based on our experience. That's why the only way to change our life is to change our attitude. People keep transferring because they wanted something new and they were
unsuccessful. Because the problem is not the place. The problem is not the people around you. The problem is you. Your attitude. Your attitude. Sabi nung isang pilgrim, sabi niya, ang problema ko, pag kinukorek ko ang nanay ko, ang palagi sinasabi, hindi mo na ako mababago. Ay talagang hindi niya na mababago yun kasi nagsabi na hindi siya mababago, hindi po ba, no? Pero maintindihan ba natin na ating mga nanay na meron silang sariling karanasan? Wala tayo nung nandun sila, hindi po ba, no? Naintindihan nila tayo kasi alam nila kung paano tayo lumaki. Pero yung ating mga magulang, hindi talaga natin maintindihan. Because meron silang sariling karanasan. At yun ang humubog sa kanila mga pananaw sa buhay. Be attitude. What are your attitudes? As I've said this many times, you can go home with the same people, the same neighbor, the same office mate, the same client, name it. They will be the same. But you can go home with a different attitude. Unless you change your attitude, then everything will remain. Everything will remain. Nung una, hindi ko maintindihan, bakit yung mga tao sarap na sarap sa kare-kare? Ano pa? I guess some of you, gustong-gusto ang kare-kare. Pag may okasyon, palaging, Father, may kare-kare tayo? Sabi ko, ba't palaging may kare-kare? Ano po? Ako, pangit ang karanasan ko sa kare-kare. Sorry ha. Nung pinatikim ako ng kare-kare, mapait. Sabi ko, ano namang masarap dito? Yung pala sunog yung mani. Oh, sunog yung mani. So, yun ang aking karanasan. So, pag tuwing nakakakita ko ng kare-kare, ang tingin ko dyan, mapait. Di po ba? Ano? Mapait. Pero yung iba, sarap na sarap. Di ba? Kasi yun ang kanilang karanasan. Until, nakatikim ako na masarap na kare-kare. Saka ko lang nasabi, masarap pala. Lalong-lalo na pag mayroong taba na nanginginig-nginig na gano'n, di ba? Naku, ang sarap. Oo. Nagbabago dahil mayroong bagong karanasan. Ano yung dapat baguhin? We are here. Perhaps it's good to understand, ano kaya yung gustong ipabago sa akin ng Diyos? Ano kaya? Stop praying that your wife will change. Stop praying that your children will change. Stop praying that your mother and father will change. Pray that you will change. Because unless you change, people will never change. Unless you change. If you expect people to change, then it will do no good to you because you have not changed. Kailangan tayo magbago. Kailangan tayo magbago, hindi ang ibang tao. Ako po ninyo, ano yun? Halimbawa, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. What is good being poor? What is good being poor? Diba? But if you think your blessedness is being rich, then you are misguided. You are misguided. Yung iba, walang hinanap kundi yumaman. Dumami ang pera. Masama ba ang maraming pera? Hindi. Masama bang yumaman? Hindi. Pero kung ang kaligayahan mo lang ay yumaman, may pera ka, pwede kang bumili ng gamot, pero hindi mo kayang bilhin ang kalusugan. Pwede kang bumili ng sapatos na mamahalin, pero hindi ka naman nakakalakad. Pwede kang bumili ng masarap na pagkain, pero wala nang panglasa. Diba? Pwede kang bumili ng mamahaling kama, an expensive bed, tempur, 200,000 ang isa, and yet you cannot buy rest. There are things you cannot buy. There are things. Do not forget, we came to this world with nothing,
And God wants us to be happy with nothing. So that whatever you have, you receive it with gratitude. With gratitude. Kanina, habang ako ay nagninilay, totoo naman yung mabuti pang ikaw ay nagkasala at ikaw ay may natutunan kaysa palagi kang tama at ikaw ay naging mayabang. We rather sin and learn from it than continue to be righteous and end up proud and boastful. Because the real story is we learn more wisdom in our mistakes than in our success. Mas marami tayong natututunan sa ating mga kabiguan kumpara sa ating mga tagumpay. Di po ba, anak? Kumpara sa ating tagumpay. Few months ago, a very, I would say, rich person on his wheelchair asked for an anointing. I visited the house. Ganda ng bahay. Ano po? Maganda talaga. Mas maganda pa sa simbahan. Ano po? Talagang maganda. Centralized ang aircon. Tapos, tinatanong ko yung maid nasaan. Nandun po sa taas. Umakyat ako sa taas. Nasa kwarto, naka-wheelchair. Nagpa-anoint. Nangumpisal. Ano po? Sabi nga niya, I have everything. I have everything. And yet, I am confined to my wheelchair. Aanihin mo nga naman ang laki ng bahay na nasa wheelchair ka lang, di po ba? No? Aanihin mo nga naman yung kaya mong bumili ng masarap na pagkain. Ay sa gamot pa lang, busog ka na. Di po ba? Di ba? Sa dami ng tabletas, busog na. Di ba? Totoo naman yun. Wala. At sabi ko nga sa kanya, if you don't have your money, what do you have? Alam mo, sagot sa akin? Nothing. Nothing. Without your money, nothing. Try to imagine this. Stripping of something you have. Pag tinanggal yan, anong matitira? Hindi po ba, ano? Anong matitira? Nakakatawa ito. Yung mga nanggaling, halimbawa sa Korea, nagpaayos ng mukha, hindi makapasok sa China. Bakit? Ay, hindi nakamukha ng passport eh. Hindi nakamukha. Yung, ano yun? Ang tawag doon? Biometrics. Hindi na ma-identify. Di ba, ano? Sayang yung ang ganda mo, pero hindi ka makakapasok sa langit. Di ba, ano? Kasi hindi ka kamukha ng original, di ba, no? Si Father naman. Hindi ba pwede magpaganda? Pwede naman. Pwede naman. Di ba? Pwede naman. Ang mahirap nun, hindi mo kamukha ang original, di ba? Namatay yung asawa mo, nauna sa iyo. Namatay ka. Yung asawa mo, nag-aantay. Tapos sabi, huy, sino ka? Di ba? Di ba, no? Kasi masyado kang gumanda. Di ba ba, no? Kasi nung namatay ang asawa mo, gumaan ang buhay mo, sumaya ka. Gumanda ka. Hindi ko naman sinasabi nakakapawit, nakakapangit yung asawa. Di ba? Pero di ba, no? Kidding aside, if you will be stripped of what you have, then ask yourself, who are you? Who are you? Di ba, ano? Nakarating ka nga sa ibang bansa, hindi ka naman makakarating sa langit. Ay, malungkot. Hindi mo pwedeng, Lord, nag-pilgrimage ako. Ay, ano ngayon? Kasama ko si Father Dave. Ay, ano ngayon? Magsama ka sa impyerno. Di ba? Nobody knows.
because we are too preoccupied. Kaya nga palagi ko yung sinasabi, what really matters most is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Diba? No? Bibili kayo ng libro, binili nyo, naka-discount kayo ng $5. Pagdating niyan, itatambak nyo lang sa bahay nyo. Oh, talaga ha? Oo. Maraming ganun eh. Bili lang ng bili. Ha? Ang daming rosaryong binili, nakatambak lang. Di po ba? Oo. Unless, doon kayo sa Quiapo, kada daliri may rosaryo. Nililipat-lipat kasi ang dami nagpapadasal. Di po ba? Well, I do not know your stories. What I'm really trying to invite you is what? If you are stripped with what you have, what will remain? Second, what kind of attitude God wants you to embrace? Stop praying that people will change. Begin praying that you will change. Di po ba, no? That you will change. Yan ang sakit ng maraming pari. Pag dumating sa isang parokya, gusto baguhin ang parokya. Ha? Baguhin ang parokya. Nakalimutan niya, kaya siya nililipat dahil siya dapat ang magbago. Di pa ba na? Sabi nung isang monsignor, tinatanong yung isang monsignor, kumusta kayo monsignor? Nakapag-adjust na ba kayo? Aba, sagot ba naman ay, mag-adjust sila sa akin. Taray, di ba? No? Patay na. Di ba? Nakikiraan lang tayo. Sorry for the words. Ano? Baka blind item siya. Ano? Sorry for the words. Again, my dear brothers and sisters, the be attitude. Unless we change our attitude, we will never change our life. Amen? Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.